maganda pa ako sa gabi. Ano ba? So, nandito na nga tayo sa unang gabi namin dito sa Boracay. At syempre, nag-stroll-stroll kami dyan papunta sa Station 1. Bakit? Kasi sa Station 2 kami nagstay. At ang paliwanag ng asawa ko doon ay dahil nga naman nakapagitna ito sa Station 1 and 3. So, sa mga oras na to ay naglalakad kami papunta sa Station 1 dahil naghahanap kami kung saan kami kakain. At dito nga pinabidyohan ng asawa ko yung The Mall dahil nga daw ito na daw ang sentro ng Boracay. Dito nga pinaglakad namin si Naya at natatawa kami dahil papunta siya sa dagat mga big. So habol kami ng habol sa kanya. Ben, nakapanjama ka na. Kasi sa mga oras na to ay hindi pa kami naliligo. At dito nga nakita ko ng signature sand art nila dito sa Boracay. Pero hindi pa muna kami nagpa-picture dyan dahil gutom na kami. At dito nga nakabili na kami at di ko na na-videohan kung saan kami kumain. Pero dito kami kumain. At dahil umorder ako ng shake dyan, nakita ng bata, umiyak ng umiyak. Kaya ayan, sinalpakan ko agad ng fries. At effective naman. Sa pagkakataon nga na to, anong oras na hindi pa rin natutulog tong batang to. Kaya ayan, binugbog ko muna at ni-wrestling. Para mapagod siya. Pero ang kabaliktaran niyan, ako ang napagod. Eh di wow. Pero dahil nga natuwa ang bata, hindi ko na mapigilan. Bahala na si Maring Balakang dyan bukas. At talaga namang todo effort ako dyan na pagodin yan. Kasi nga ang usapan namin ay maaga kaming gigising para mag-swimming. Pero dahil nga ako ang napagod, ayan, sinayawan pa ako. Oh, happy dad. Giling-giling ang ulo. At ito na nga ang pinakahihintay namin dalawang mag-ina na makalublob sa dagat ng Boracay. At ayan na nga, umuunti-unti na kaming mag-ina dyan. At alam nyo ba anong kwento niyang cover-up ko na yan? Binili ng asawa ko yan kasi nga wala naman akong alam na pupunta pala kami ng Boracay. Nagtataka pa ako kasi first time ko siyang nakita na bilan ako ng ganyang damit. Gusto nga magpasalamat kay Ate Princess sa pa-swimsuit dinaya dyan. At dito nga naghahanap na kami kung saan kami pepwesto na pamilya. At habang naglalakad nga kami dyan, may nakita ang bata ng mga laruan. So ayan, napabili ang tatay. And this time tuwang-tuwa na ako dahil nakaligo na nga tayo sa Boracay. Ano ba? Malinaw ang tubig kaso maalat. Kitang-kita rin naman sa mukha ng bata na masaya siya, pati ang tatay, syempre. Sino ba kasing hindi matutuwa na asawa na madalas nila ang kanilang pamilya sa ganitong lugar? Eh, ako nga, tuwan-tuwa eh. Ano ba? At natatawa pa nga ako dito nung papunta pa lang kami sa airport dahil ang alam ko nga, sa bus station lang kami pupunta. Nagtataka ako kasi ang layo naman ng bus station. Tapos nagtataka na ako, bakit kailangan mag-grab papunta doon sa bus station? Sabi ko noon, parang may mali. Batangas lang naman punta namin. Ito nga, dahil naghubad kami ni Naya ng tsinelas, gusto niya rin igaya ang tatay niya. So, walang nagawa ang tatay. Nakapa kami na naglakad sa sand. Family goal yan. And para sa akin, tuwan-tuwa ang puso ko niyan. Salamat, asawa ko. Sa mga oras na yan, naghahanap talaga kami na mauupuan. Kaya nung nakahanap kami, umaura ako, syempre. Hintay namin na mag-sunset dyan. At nung lumabas ang sunset, manghang-mangha talaga ako dyan. Ang ganda. Sana nagdala pala ako ng canvas ko para drinowin ko yan. Ito pala ang famous sunset ng Boracay. Thank you po, Lord, sa masterpiece. At ito nga, nagsimula na kami maglakad dahil kailangan na namin bumalik dahil sa station 2 pa kami. Nasa dulo kasi kami ng station 1. Sinabay na nga rin namin na bumili ng pagkain at syempre naglaro muna dyan ang magtatay. At ewan ko ba dito sa anak ko, makatatay na. Kada din nakikita ang tatay iiyak. Kaya nga nakabili na kami, bumalik na kami sa aming hotel. At ito nga talagang holding hands pa sila dyan. Akala mo talaga. So yun lang muna. Bye-bye! God bless you!